course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Mula sa aming sabayan muna, para kay President Rodrigo Duterte, happy birthday. May you have more birthdays to come in prison. Mula Davao hanggang The Hague, Netherlands, nagrally ang mga taga-suporta ni FPRRD. Ang wish nila, makauwi na sa bansa ang dating Pangulo. May wish din ng mga kritiko sa kanyang kaarawan, more birthdays to come daw sa kulungan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtipon-tipon para ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ang live update sa mga kaganapan sa bansa at sa The Hague, tutukan. Pangangampanya ng mga lokal na kandidato umarangkada na rin ngayong araw. Mga illegal na campaign material na sampulan agad ng COMELEC. U.S. Defense Secretary bumisita sa Malacanang at AFP headquarters. Suporta sa Pilipinas sa harap ng pambubuli ng China, tiniyak. Oil price hike, nakaamba na naman sa susunod na linggo. Ang dagdag, posibleng higit ₱1 kada litro. Pinay tennis ace Alex Ayala bigong makapasok sa Miami Open Finals matapos pataubin ng world number 4. At salitang gigil, pasok sa Oxford Dictionary. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni FPRRD dito sa Metro Manila. Bukod sa panawagang pauwiin na ang dating Pangulo, binatikos din nila ang gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Bonifacio Shrine sa Maynila. Hannah, kumusta na ang sitwasyon dyan? Corina, so far peaceful ang pagtitipon ng Duterte supporters dito sa Bonifacio Shrine at bago pa man sila makarating dito, nagkaroon na ng motorcade na halos 5 oras dito sa iba't ibang panig ng Maynila. Hindi tayo pakikinggan talaga, lalo tayo maghihirap dahil bangagang presidente natin. Magnanakaw ang mga Congress at saka Senate natin. Hindi napigilan ni June na ihayag ang pagkadismaya niya sa Marcos administration. Galing pa siya sa Dasmariñas, Cavite, kasama ang ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang panig ng Calabarzon. Nagsagawa sila ng Solidarity Ride ngayong araw mula sa Quirino Grandstand para ipanawagang pabalikin ang dating Pangulo sa Pilipinas. Halos 3 dekada siyang naging OFW sa Dubai. Nabudol daw siya ng kampanya noong 2022 at pinagsisisihan niyang binoto niya ang Pangulo. Itong si Bongbong Marcos, dapat ito ang i-impeach natin. Si Joel naman, hinihiling ang mabuting kalagayan ni FPRRD ngayong kaarawan nito. Mula pa sila sa Caloocan at full force silang pamilya na sumali sa motorcade. Tuloy pa rin po ang laban namin para sa kanya. Mananatili po kaming nakatayo para sa kanya. Kung may krimen man daw na ginawa ang dating Pangulo, dapat lokal na korte raw ang lumiti sa kanya. Nahaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa kanyang madugong war on drugs. Si Jonah Hex naman, dumayo pa mula Rizal papuntang Maynila dahil di daw siya nakasipot sa mga naunang pagtitipon. Makita ng ICC na mali yung pinaparatang sa ating dating Pangulong Duterte. Pasado alas 2:30, inumpisahan na ng Duterte supporters ang motorcade.
Mag-aalas 3 ng hapon nang salubungin sila ng iba pang kapwa supporter sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue. Corina, kanina nagkaroon ng slight confusion among Duterte supporters dahil may reports daw na after the motorcade, ang last stop nila dapat ay Plaza Miranda. Sa tapat yan ng Quiapo Church, no? Kaya merong ilang Duterte supporters na pumunta doon. Meron namang ibang reports na nagsabing sa Liwasang Bonifacio dapat magtipon after the motorcade, kung saan nagtitipon naman ang human rights groups. Pero a few minutes later, sinabing dito naman sa Bonifacio Shrine na pinost na rin ng PDP Laban sa kanilang official Facebook page. At ngayon naman, no, a few minutes before we went live, merong ibang Duterte supporters na dumayo naman pa Menjola para raw salubungin yung iba pang Duterte supporters na nandoon. At meron namang iba na nagpaiwan dito dahil wala silang dalang motor or sasakyan. Corina. So, Hana, iyan na nga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkalito, ano, yung kung saan sila magkikita-kita. Ang ganyang klaseng mga pagtitipon, sinusukat yan sa dami ng mga sumasanib. Meron na ba tayong bilang kung ilang sasakyan ang kasama sa motorcade at ilang mga tao ang sumama sa pagtitipon na ito? Corina, so far wala pa tayong exact count kung ilan yung cars and motorcycles and of course individuals who joined the motorcade as well as the gatherings sa iba't ibang panig ng Maynila. Pero what we can confirm is that merong iba't ibang pagtitipon na nangyayari. Meron nga sa Menjola, meron din dito, and meron din sa Paco Arena kung saan napuno na rin yung venue doon ng Duterte supporters. And we've yet to confirm that, no, sa Manila LGU dahil so far wala pa silang naibibigay na official count. Pero we can also see yung hanay ng kapulisan kanina habang nagbo-motorcade ang Duterte supporters. Corina. Okay, so hanggang anong oras naman kaya ang mga pagtitipon na ito dyan sa iyong kinaroroonan, Hana? Corina, sabi ng Duterte supporters hanggang gabi raw sila, no, kumbaga want to sawa yung kanilang gathering. Bagamat walang programa, wala ring performances na naganap. Ito raw ay isang gathering lang talaga, pagtitipon in support of the former president. So wala silang binigay na tiyak pa na oras kung kailan sila matatapos dahil nga ngayon meron pa ring ongoing na salubungan sa may Menjola. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hana T. Live nag-uulat mula sa Bonifacio Shrine sa Maynila. Sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands, nagdiriwang si FPRRD ng kanyang ika-80 kaarawan rin. Sa labas ng gusali, patuloy na nagtitipon ang kanyang mga taga-suporta para sa isang protesta. Live mula sa The Hague ang ating kasamahan na si Attorney Karen Jimeno. Magandang gabi mula sa Maynila, Attorney Karen. Magandang umaga mula sa The Hague, Corina, at sa mga nanonood sa atin. Sobrang lamig today. Kahapon okay lang pero ngayon sobrang lamig talaga kaya nanginginig kami dito. Pero bagamat malamig, punong-puno pa rin ang tao. So sa harap ko ngayon, ito, may kita nyo, yan yung program sa likod ko. So maraming tao. At nandito rin po si Senator Robin Padilla at si Attorney Harry Roque. Parang, did they camp out there? Are they camping out there kahit na napakalamig? Parang may nakita akong mga tolda. Wala pong tolda. Parang picnic sa Corina. So meron silang mga mats at open yung field. Kaya talagang napakalamig at tinitiis ng mga tao. Is there a program? Meron bang, may tagapagsalita, may nagsasalita and mayroong sound system? Yes, may mga nagsasalita at saka meron ding mga kumanta kanina. May kumanta pa rin ng pangasin na ng happy birthday at si Attorney Harry Roque rin nag-lead ng happy birthday song kanina. So may program sila at may mga speeches din. Medyo tila marami nga, Attorney Karen, pero meron ka bang ballpark figure? Ilan ang mga tao dyan ngayon? Ang estimate nila based on sa mga nag-confirm, this is around
500 to 700. At dahil nga in-expect talaga nilang hindi kakasya kung more than that, may mga iba rin mga gathering sa ibang part ng Europe ngayon. At saka sa ibang part din ng The Hague. So talagang hiwalay-hiwalay din nila because wala daw venue kung saan kakasya silang lahat. Ayun, okay. So, wala ring dungaw, walang pakita si FPRRD. Hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon kahit na birthday niya. Opo, wala. At hindi rin niya, as you can see po, itong detention facility, wala siyang bintana eh. So, hindi talaga makikita from where FPRRD is, hindi naman niya makikita yung crowd. But again, yung mga nandito, sabi nila, it's enough that they're here to show their support to former President Duterte. Kanina po si Senator Robin Padilla nakausap ko, sabi niya nga, we'll still keep trying na bigyan siya ng access para madalaw si former President Duterte. And andito rin si Attorney Harry Roque. Actually, kanina, I was able to secure him next to me before we went live para makausap niyo siya, Corina. Ito, katabi ko siya, sandali. And I'll have to give my earphones to him. Para magkarinigan kayo. Hello. Hello. Yan, Hi, Attorney Harry. Take care. Hi, Hi. kumusta? Hi, kumusta po? Go ahead. Okay, na-miss ka naman namin po. na. Matagal Yes. ka na namin hinahanap, Attorney Harry. Si Corina po nawala ito. Ako. Hi, Corina. Medyo inatupag ko muna yung asylum application gaya ng gusto man mangyari ni VP Sara. And it was in a place 3 hours away from The Hague. No? I see. And ang buong akala ko, it will take only a short period of time. Mahigit 1 linggo pala yung proseso. Opo. Kasama rin po natin si Pinky Webb, Attorney Hi, Roque. Pinky. Hello. Attorney, Yes, hi. yes, I yes. just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? And ini-estimate nila ngayon na ang application will last from 1 year and a half minimum. So during this 1 year and a half period, I have the right to non-refoulement na tinatawag, which will prohibit the Dutch government from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit anong Meron na mangyari, po akong- sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yes, yun po ang ibig sabihin ng reforma. Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari dyan sa Pilipinas. Yeah, political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard no that meron din pong Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Hindi po subject to public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba ng political persecution at dahil ang aking pasihan ay unjust prosecution, ang mga ebidensya po dyan ay warrant of arrest and platform at kung ano man ang mag-decision ng qualified applicant. Dahil naninindigan ako na miski ang mga non-lawyers, please doon sa complaint affidavit ng PAO na wala po talagang ebidensya for either trafficking or conspiracy. Attorney, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala pa po. At yan po inaayos. So ngayon po, parang nagkaroon ng, meron po nangyayari na even the family is not able to enter it. Pero I think this is temporary. Attorney, so far, si Vice President Sara Duterte was able to visit the former president. Would you know if Kitty and si Honey Let po ay nakapasok na rin po doon sa detention center at namabisita si dating Pangulong Duterte? Sa totoo lang, hindi ko maalam kasi I just came from yung pangalan ng lugar na pinuntahan ko is nakalimutan ko na yung pangalan. But I just came back yesterday from the application center. So wala pa akong balita. But ang alam ko, may mga nakancel na mga scheduled visits kasi meron na inaayos daw yung point registrar.
I see. So attorney, ganun kalayo yung application ha? Ganun kalayo yung application para sa inyong para po sa inyong asylum bid and mananatili nga kayo dyan, sabi mo, at least for 1 year. Another follow-up question on that, sir. Sa palagay niyo ho ba, ngayon na natanggap na yung inyong application for asylum, ay posible ho kayong maging parte ng legal team ni former President Duterte? Lahat po yan ay decision ni Presidente Duterte. Ang problema po hanggang ngayon, hindi pa kami nakakapag-usap. And that's why I'm hoping na at least ngayong tapos na yung gusto matapos si Sara na signature po rito, makapag-usap na kami po. Naku, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Harry Roque. So, aasahan po natin na kayo po ay mananatili talaga dyan all throughout the litigation. Well, sabi ko po, I have nowhere to go. Dahil alam niyo naman, gusto ako ipakulong ng Quad Committee dyan. Dinala po ba ninyo ang kahit sinong kapamilya ninyo dyan? Ako po, wala po kong kapamilya dito sa Holland. Kaya malupit. No? Lahat po ng mga kapamilya may nasabi. Pero, ang nakakatamaan man ng puso, hindi ko na akong kapag-anak rito, halos lahat ng Pilipino nakikita ko ang turing sa akin. Ayon, okay. Maraming salamat, Attorney Harry Roque. Katabi po ba ninyo si Attorney Karen? Yes, nandito po ngayon si Attorney Karen. Ayan. Matanong naman natin si Attorney. Thank you very much, Attorney Harry Roque. Attorney Karen, nakausap mo kanina si Robin Padilla. Ano naman ang kanyang sinabi? Alright, kanina kasi nakausap niya, nakita ko yung part nung nag-Facebook Live. Si Senator Robin Hood Padilla dyan sa The Hague, sa labas ng detention center. Kaya makikita mo din, andyan si Attorney Karen. So nagkaroon sila ng pagkakataon si Senator Robin na kausapin yung mga nandyan, mga kababayan natin from different parts of Europe, actually. Oo. Pero hindi pa rin siya nakakapasok para makausap si FPRRD. Parang hindi pa rin eh. Oo, wala talaga nakakalapit, kahit na birthday. Wala kaya tayong makukuhang birthday message from the former president? Ako, mukhang malabo. Oo, Parang mukhang stricto malabo, sila dyan eh. So, kanina nagkasama sila at siguro mamaya balikan natin si Attorney Karen para Yes, sa karagdagang detalye hinggil dyan sa mga pangyayari dito sa 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Binati rin ng mga leader ng mga progresibong grupo si FPRRD sa kanyang kaarawan. Kasabay nito ang pagkilos para hilingin ang hustisya para sa mga namatay sa war on drugs ng Duterte administration. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sandro, go ahead. Pinky, nais nilang maging malakas ang pangangatawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin niya ang paglilitis sa kasong kinakaharap niya sa ICC. Muna, para kay President Rodrigo Duterte, happy birthday. May you have more birthdays to come in prison. Kailangan magpalakas siya para mapanagutan niya yung kanyang kasalanan sa mga pamilya na mga biktima ng extrajudicial killings at saka syempre din doon sa mga political killings na naganap doon sa panahon niya. Ito ang pagbati mula sa mga progresibong grupo ngayong kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Paliwanag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi rin dapat pagbigyan ng hiling ng mga taga-suporta niya na palayain si FPRRD. Well, kung dito nga sa atin yung krimen or yung mga nililitis ng murder ay hindi pwedeng makapag-bail o hindi pwedeng pansamantalang makalaya. Yun pa kayang yung sinasabi nating crime against humanity. So tingin natin hindi dapat siya mapalaya. Kailangan andoon siya hanggang sa matapos yung kanyang verdict. Tingin din ng kongresista, walang epekto ang sinasabing pagkamit pa ng world record para sa dami raw ng mga pagkilos na isasagawa ng mga pro-Duterte sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kaso kasi ni dating Presidente Duterte ay nasa korte na. So kahit na ano pa mang gawin nilang mga pagkilos, gaano man kalaki or
gaano man karami yan sa iba't ibang mga bansa, hindi pa rin talaga hindi nito mabubura yung kanyang yung kanyang krimen, no, yung akusasyon sa kanya na crime against humanity. Kaya hindi ito, no, tingin ko nagsasayang lang sila ng pagod doon sa ginagawa nila, na ang aim nila ay mapalaya si dating Presidente Duterte. Kaya wa-effect. Ngayong hapon, inilunsad nila ang White Ribbon Duterte Panagutin para hilingin ang hustisya sa mga naging biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Pinky, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Halos mapuno nga itong plaza sa harapan mismo ng estatwa ni Bonifacio. At pagkatapos naman ng programa ay kusang aalis na itong mga anti-Duterte groups dito sa Liwasang Bonifacio. Pinky. Maraming salamat, Sandro Ochona. Samantala, balikan po natin ang ating linya na naputol po kanina. Si Attorney Karen Jimeno nagulat ng live mula sa The Hague sa the Netherlands. Attorney Karen? Corina. Yes. At binago ko yung angle para nakita nyo dito sa likod ko yung program. So actually ako lang yung taga-media ngayon na nakalapit ng ganito program kasi in-enclose nila at bawal dapat lumapit. Pero swerte po tayo, pinayagan tayo na lumapit sa kanila. So you can see, merong kumakanta dito at yun nga, meron talagang may official program po sila. Okay, Attorney Karen, ano ang mga sinasabi nila? May mga nagtatalumpati ba ng protesta? Ano ang kanilang mga pananalita tungkol sa sitwasyon ni FPRRD? Yung pananalumpati kanina, more on meeting former President Duterte on his birthday. And of course, yung parang mga speeches nila ay para bigyan siya ng lakas na sabi nga nila kanina, ang wish nila sana tumanda pa siya ng 100 or more. So it's of long life and celebrating his birthday. Wala namang negative na messages. More of talagang trying to inspire him to be strong despite his condition right now. Na birthday niya pa at nakakulong nga po siya. Kung meron na ba tayong balita sa kanyang state of health? Okay naman ang kanyang kalusugan? Wala tayong naririnig dun sa any update sa state of health ni former President Duterte. But yesterday, dumalaw nga po si Vice President Sara at may mga linabas ng gamit sa detention facility. But he was not able to talk to the former president. Wala rin update sa health niya, but we're assuming that he's okay because wala naman pong sinabi na merong health condition si PRRD. Hindi pa rin pinapayagan si Hanilet at ang kanyang anak na makabisita. Yan ang balita namin mula kay Attorney Harry Roque kanina. Malinaw na ba ang dahilan kung bakit? Well, hindi malinaw sa amin. In fact, kanina po, kausap ko rin si Senator Robin Padilla. Because he has also applied several times to visit former President Duterte at hindi pa siya papayagan. From what I understand, based on the ICC, it's an administrative process na meron kang kailangan ng and it takes a while for that to be given. It's every given. So talagang, it seems to be a long process, but there is a formal requirement. Meron silang mga pinapayagan lang kung sinong dumalaw. Primarily, defense counsel, direct members of the family. Meron nag-voting kami na up to now, pinayagan Hanilet and Pinky. Sino lang ang nakakalapit? Is Attorney Medialdea able to see him?
From what I know, Attorney Medellita is allowed because currently he's still registered as one of the counsels of former President Duterte. The defense counsels can see FPRRD. So yun yung mga pwedeng dumalaw. And Vice President Sara is someone that should be allowed to visit FPRRD. Hanggang anong oras kaya ang mga picnickers and supporters of FPRRD dyan sa lamig, Attorney Karen? Kahit ko nakikinig dito, but PM yung nasa invitation, 10 a.m. to 2 p.m. But I've noticed in the days that I've been coming here to the detention facility, hanggang hapon, merong mga tao dito. So, mukhang yung mga dumadalaw, it's usually morning until late afternoon. Today, it's supposed to be up to 2 p.m. yung formal program. But we're expecting that the crowds will still stay longer. But meron din anti-Duterte gathering later at The Hague at mamayang 5:30 p.m. Dito sa Netherlands time. So meron din palang anti-Duterte na nagtitipon-tipon also from all over Europe or from the Netherlands mainly? No, it's organized by a group. From what I saw in the list, it's Attorney Chrissy Conti and some of the human rights group, I suppose. But it's supposed to be a candlelighting event later. And it's 5:30 p.m. There's a venue here in The Hague for that gathering. Okay, so we will follow the events as they happen. Maraming salamat sa ating kasamahan, si Attorney Karen Jimeno, live nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na hindi ito tutol sa mga isinasagawang birthday celebration para sa dating Pangulo. Pero may babala ang palasyo sa mga gagamit ng okasyon para hikayatin ang paninira sa gobyerno. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi bawal ang pagtitipon ng mga taga-suporta ni FPRRD para ipagdiwang ang kanyang 80th birthday. Hindi rin bawal ang magpahayag ng saloobin. Ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. May pagkilos din ng ilang mga anti-Duterte groups sa the Netherlands, kabilang ang mga pamilya ng EJK victims at mga sumisimpatiya sa kanila. Pero hindi naman daw may tuturing na divisive ang mga mass action. May pahabol din na birthday wish ang palasyo sa dating Pangulo. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Bilin lang din ng Malacanang, bukod sa mga mainit na usapin sa politika, literal na mainit ang panahon. Kaya dapat maging maingat. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Nasampulan agad ng Commission on Elections sa mga illegal na campaign materials sa unang araw ng local campaign period. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Unang araw ng local campaign period at pambungad ng COMELEC, Grand Baklas Operations sa buong Kamaynilaan. Hindi pa man sumisikat ang araw, baklasan ng mga tarpaulin at campaign poster ang inatubag ng ahensya. Katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology at ECOWIS Coalition para mai-recycle ang mga ito. Automatic, baklas agad ang campaign materials na inilagay sa non-common poster areas. Kabilang ang mga poste, puno at waiting shed. Hindi rin ligtas ang mga hindi sumusunod sa tamang sukat na 2x3 feet. Lagas din ang mga poster na hindi eco-friendly. Dapat daw kasi gawa sa biodegradable materials. Sa atin din po mga kababayan, sana ma-report sa amin. Meron po kaming task force baklas. Ma-report sa amin, ma-picturean lang kahit walang formal na complaint, kami ang mag-a-action.
Sabi pa ni Chairman Garcia, warning muna ang ibibigay ng COMELEC sa first day violators. Pero simula bukas, magbibigay na sila ng notice. Mayroong 3 araw ang mga kandidato para tanggalin ang kanilang illegal posters. Pag hindi nila ito sinunod, i-issuehan sila ng isang show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan. Kapag hindi pa rin sila sumagot, posible itong humantong sa disqualification o di kaya election offense na may sentensyang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Sana po doon lang tayo malimit sa tinatawag nating common poster areas. Kung naliliitan kayo, hindi po namin magagalaw ang nasa private properties. Sana makiusap na lang kayo sa may-ari ng property at doon po kayo maglalagay ng mga campaign materials nyo. May paalala rin ng MMDA sa mga kandidato. Bawal ang magsabit ng poster sa mga footbridge. Bawal din mag-motorcade ng weekdays, kaya pwede itong ikasa ng weekends at holidays para hindi makaapekto sa traffic. Basta may coordination at tamang permit. Hindi po tayo magbibigay ng permit doon sa mga karsadang nasasakop ng MMDA kung saan tayo may jurisdiction during weekdays. Pero pwede pong tumawid. Pero yung babaybay, hindi po pwede. Ayon sa COMELEC, malaki ang tsansa na mas iinit ang kampanya sabay sa mainit na panahon. Bukod sa pagsunod sa campaign protocol, maghinay-hinay rin daw sa paggastos. Ipapublicize daw kasi ang mga statement of contributions and expenditures ng bawat kandidato ngayong midterm elections. Hindi lamang posters at tarpaulins ang imomonitor, kasama rin ng TV and radio commercials at endorsements mula sa social media influencers. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Mainit na ang mayoral race na inaasahan naman sa Maynila. Isang artistang naging dating alkalde at isang bilyonaryo ang hahamon sa kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live nag-uulat mula sa Moriones, Tondo. Paulo, dyan sa Tondo ngayon ng proklamasyon ni former Mayor Isko Moreno. Nasaan naman ang incumbent na si Mayora Hani Lacuna at ang isa pang tumatakbong si Sam Versosa? Katuwang niya sa tamang panahon, andyan din ang ating magiging Vice Mayor, Chi Atienza! Hello, Paulo. At syempre, mga taga-District 1, may tanong lang po ba? Hello, Paulo. Okay, balikan natin si Paulo Barcelon sa ilang saglit lamang. Siguro sobrang ingay din doon. Nag-uulat po siya mula po sa Tondo sa proklamasyon ng local election candidates. Okay, Paulo, naririnig mo na ba ako? Ayan, wala pa. Balikan ka namin, Paulo. Sandali lamang po. Isang malakihang rally ang ikinasarin sa Davao City ngayong ika-80 kaarawan ni FPRRD. Ang birthday wish ng mga dumalo, makauwi na ang dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radio, live mula sa Freedom Park sa Davao City. Edith, kamusta ang selebrasyon dyan? Pinky, patuloy pa rin na dumadami yung mga tao na nandito mismo sa May Freedom Park at pwede natin makam kung ilang libong-libong mga tao na nandito po sa May Freedom Park kasi na-occupy po ang 4 na lane mula po sa Rojas at saka sa Claveria. Ang 4 din na lane ang na-occupy, nagkukyaw din ang mga tao at hindi sila alis at inaasahan din na darating daw si Mayor All roads lead to Rojas Freedom Park dito sa Davao, ang center ng selebrasyon ng Rodi at 80 Global Celebration of His Life and Legacy. Maaga pa lang nakaset up na ang entablado. Dakong tanghali, isinara na ang mga kalsada para sa programa na nagsimula pasado alas 3 ng hapon. Yung main thoroughfare natin, yung CM Recto as well as ang itong Rojas Avenue. And of course, kinoconsider namin yung mga nearby streets. No? Dahil dito, maagang nag-abiso ang ilang hotel malapit sa venue dahil inaasahang trapiko. Pati ang ilang mga mall, inanunsyo na hanggang alas 6 ng gabi lang ang kanilang operasyon. Pasado 1:00 ng hapon, nagsimula ng mag-sound check at tumugtog na ang maagang mga front up. Mahanga ang line-up ng local artists at mga van performers gaya ng Daybreak, Nairod,
Nathala, Board R2K Band, Maanchowa, Populandero, Wincy Cornijo, Tatot, Kaliwat, Davao Girls Choir at marami pa. Marami sa mga nagtipon-tipon dito. May wish sa ating Pangulo na nasa kustodiya ng ICC, nasa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Matatag na malusog at makauwi ng bansa. Kumusta na po? Happy birthday! Sana makauwi ka na po ng Pilipinas. Love you! Andito po kami ngayon sa Rojas Boulevard para sa support ni Tatay Ni sa kanyang birthday. Happy birthday, Tay! Wish ko po, Tay, be a good health. Sana okay ka lang dyan. Huwag kang mag-alala sa amin. Nandito kami. Support sa'yo, always. Ito rin ang naka-imprinta sa green t-shirt na libreng ipamimigay dito. Mayroon ding libreng inumin na ice cream at sari-saring mga aktibidades. Edith, nariyan ba si Mayor Baste? Balikan na lang natin maya-maya lamang si Edith Isidro ng Abante Radio para sa karagdagang detalye hinggil nga dyan sa nagaganap na rally para nga sa birthday. Rodi at 80, nakita dyan sa kanilang stage ang pagbibigay ng suporta ng mga ilan nating mga kababayan kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang 80th birthday. Ngayon, subukan naman natin balikan si Paolo Barcelon sa mainit na mayoral race na inaasahan sa Maynila. Isang dating alkalde na si Isko Moreno ang nasa entablado ngayon para sa proklamasyon. Go, Paolo! Number 1, Congressman Ernie Corina, sa kani-kanilang mga baluarte nga isinasagawa ng mga kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila ang kani-kanilang mga proclamation rally. Ang nangyayari ngayon na nakita mo sa aking likuran ay ang kasisimula pa lamang na proclamation rally ni dating Manila Mayor Isko Moreno dito sa Moriones, Tondo. Corina, noong 2022 dito rin yung huling naging proclamation rally ni dating Manila Mayor Moreno nung siya'y tumatakbo bilang Pangulo. So medyo politically fitting para sa kanya na dito rin niya gagawin yung kanyang kick-off ng political comeback. Samantala sa Earnshaw naman sa Sampaloc, Maynila, ginaganap ang proklamasyon ng incumbent Manila Mayor na si Hani Lacuna, habang sa Divisoria area naman ang ginagawang proclamation rally ng bilyonaryo at representative na si Sam Versosa. Pa lang, todo ikot na si dating Mayor Isko Moreno. Gaya ng dati, naka-live sa social media ang kanyang kampanya. Masigabong sinalubong ng mga taga-suporta si Yorme, lalo na sa kanyang baluarte, ang unang distrito ng Maynila. Tatakbong konsehal din dito ang kanyang anak na si Joaquin Domagoso. Kasama ni Isko ang bago niyang running mate na si Chi Atienza, anak ni dating Mayor Lito Atienza. Sabi ni Yorme, ito na raw ang tamang panahon to make Manila great again. Sakaling muling makabalik sa City Hall, muli raw niyang lilinisin ang mga nagkalat na basura sa Maynila. Nadaanan ko na naman. Sabihin mo, mag-alas 9 na ng umaga, ang basura nasa kalsada pa. Talagang kinukomplain yun ng mga taga-Maynila. Sa Paco at iba pang lugar sa 5th District ng Maynila nag-ikot si Versosa. Si Lacuna naman, isang high-quality slate ang maipagmamalaki kasama ang re-electionist Vice Mayor na si Yul Servo Nieto. Halos lahat ng incumbent congressman ng Maynila nasa poder ng Hani-Yul tandem. Gaya ni na Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa mga House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara at House Quadcom Co-Chair Benny Abante ng 6th District. May banat din si Lacuna sa kanyang dating kapartner. Bakit mo kami iniwan? 3 taon ka pa lang naming mayor. Mas ginusto mong maging presidente. Ngayong hindi natupad ang pangarap mo, bumabalik ka na naman sa Maynila. Inaaway mo kaming lahat. Siniraan mo kaming lahat. Iniwan mo kami. Corina, bukod kina Versosa, Lacuna at Domagoso, ilan pa sa mga tumatakbo ring alkalde dito sa Maynila ay si Michael Say ng Ilocano Defenders Party, gayon din si Raymond Bagatsing ng Partido Federal ng Pilipinas. Corina, batay sa datos ng COMELEC, mahigit 1.1 million ang boto o bilang ng mga registered voters dito sa Maynila, ang second most vote-rich city sa NCR. At dito naman sa proclamation rally ni dating Mayor Moreno,
ay may natanggap tayong impormasyon na darating si Senador Amy Marcos, ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung i-endorso siya ni Senator Marcos, malalaman natin sa mga susunod na oras. Corina? Paolo, tama ba ang mga nababasa? Baka fake news kasi na pinalitan na ni Mayor Isko ang kanyang congressman sa unang distrito. Mula kay Ernix Dionisio ay naging si Joseph Lumbad. Ito ba'y tama? Para sa ating kalusugan. Right now, Corina, si Ernix ang ine-endorso ng partido ni Moreno, pero we'll have to check on that kung sino yung current or incumbent sa Maynila. Okay, kasi maraming lumalabas ngayon sa social media na bigla daw pinalitan. So maganda siguro na yan ay maliwanagan. Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula sa Moriones, Tondo. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth bumisita sa Pilipinas para ipagtibay ang suporta ng Amerika sa bansa sa harap ng pambubuli ng China. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper na ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Ginulantang ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar at Thailand. Sa sobrang lakas ng pagyanig, gumuho ang isang ginagawang gusali sa Bangkok. Hindi bababa sa 3 ang kumpirmadong patay habang patuloy ang search and rescue operation. Ilan pang high-rise buildings sa Thai capital ang nagtamo ng pinsala. Ayon sa mga ulat, may mga gusali at kalsada ring nasira sa Myanmar kung saan naitala ang epicenter ng lindol. Niyanig din ito ng magnitude 6.4 na aftershock. Muling pinagtibay ng Estados Unidos ang alliance nito sa Pilipinas sa pagbisita ni U.S. Defense Chief Pete Hegseth sa bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Mag-aalas 10 kagabi, sa isang tweet, hinayag ni Ambassador Mary Kay Carlson ang pagdating ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa. First stop ito ng kanyang Indo-Pacific Tour. Ito rin ang first visit ng isang high-ranking official mula sa Trump 2.0. Biyernes ng umaga, nagsimula ang araw ni Hegseth sa physical training kasama ang US at Pinoy troops. Bago magtanghali, nag-courtesy call naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Dinaan sa biro ng Pangulo ang punong schedule ni Hegseth. Hindi na raw siya makakaikot sa ibang mga lugar sa bansa. Pati fitness routine ni Hegseth, ikinansaw ni PBBM sa kanyang Pinoy counterpart. Secretary Gilbert was a little worried because we were anticipating that you would join the troops in their PT training and go on a run. And he was worried that he might have to keep up. So it's true. We have prepared proxies for you, Mr. Once again, thank you for your visit and welcome to the Philippines. Well, Mr. President, it is an honor. Thank you very much. I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have. Walang sinayang na sandali si Hegseth. Agad niyang inihayag ang suporta sa Pilipinas sa harap ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nation. Pinasalamatan siya ng Pangulo at ipinagmalaki ang matagal at matibay na relasyon ng dalawang bansa.
Mula sa palasyo, tumuloy sa AFP headquarters si Hegseth kung saan inanunsyo niya na magpapadala ang Estados Unidos ng anti-ship missile system para sa balikatan sa Abril. Magkakaroon din daw ng bilateral special forces training sa Batanes at pagpapalakas ng defense industrial cooperation at combined logistics support. Bago dumating sa bansa, galing si Hegseth sa US Indo-Pacific Command sa Hawaii at nag-ikot sa kanilang military facilities sa Guam. Mula naman sa Maynila, tutulak si Hegseth pa Tokyo para dalawin ng US at Japanese troops doon. Dadalo rin siya sa 80 anibersaryo ng Battle of Iwo Jima. Makasaysayan ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa, bukod sa pagplansya sa mga gagawing aktibidad para sa balikatan exercises sa Abril. Pagpapakita rin daw ito ng matatag na samahan ng Pilipinas at Amerika sa loob ng Administrasyong Trump 2.0. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Natapos na ang pag-imprenta ng mga voter information sheet na magsisilbing guide ng mga botante sa araw ng eleksyon. Paalala ng COMELEC, tanging mga opisyal lang nila ang maaaring magpamahagi ng mga ito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sa darating na halalan sa May 12, hindi nakakailanganin ng kodigo o sample ballots ng mga botante. Kasado na kasi ngayong araw ang pag-imprenta ng huling batch ng voter information sheet para sa mahigit 68 million voters. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mayroong isang kopya na customized personally para sa bawat botante at i-deliver ito ng hired personnel ng poll body sa kani-kanya mga bahay. Gusto ko lang pong ipaalala sa mga kababayan natin, dapat makatanggap kayo nito mula sa local COMELEC ninyo, hindi po mula sa barangay ninyo, sapagkat hindi po namin ito pinapadaan sa ating mga barangay kung hindi kami po mismo ay nag-hire ng mga tauhan na magsisilbi at magpapatanggap nito sa inyo. Sa darating na April 2, i-distribute ng COMELEC ang mga voter information sheet na ito sa iba't ibang parte ng bansa, partikular na sa National Capital Region. Layon daw ng COMELEC na pataasin ang antas ng kaalaman ng mga botante para sa midterm elections. Lalamanin ng mga VAS ang mismong pangalan ng botante, ang precinct number, pangalan ng mga local and national candidates, pati na rin ng mga do's and don'ts para sa araw ng halalan. Dagdag pa ng COMELEC, maganda rin daw na galing mismo sa komisyon ang mga VIS na maaaring dalhin sa loob ng voting precincts para maiwasan na rin ang pagdadala ng mga kodigo na minsan mga kandidato pa mismo ang nagbibigay kaya napopolitika. Ang akin pong pakiusap, kung kakayanin po ng ating mga kababayan, sa halip na kukuha kayo ng mga sample ballots mula po sa mga namimigay, kahit bawal mamigay sa araw ng eleksyon dahil bawal na po ang pangangampanya isang araw bago mag-eleksyon, maganda po dito na lang natin, ito na lang ang gamitin natin, dalhin natin sa ating mga paaralan, sa ating mga presinto. Ito ang pinakakodigo natin upang dyan natin kokopyahin yung mga kandidato na ating iboboto. Nasa higit 68 million na rin ang naimprentang balota na kasalukuyang sumasailalim sa verification bago gamitin sa araw ng halalan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas sa unang linggo ng Abril. Susunod yan sa Agenda. At traffic check ulit tayo sa EDSA Orense naman. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Heavy naman ang northbound lane. May ikinakasa na ang mga mambabatas para pigilan ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Bukod pa yan sa isang online petition na mayroon ng libo-libong pirma. Ang detalye sa Agenda Report ni Zandro Ochona. Inihahanda na ng Makabayan Bloc ang liham para harangin ang paghingi ng asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Magsusulat din doon sa parliament, no, members of parliament sa Netherlands
kaugnay noong asylum, no, paghingi ng asylum ni Harry Roque. And then iniisip namin na kasi pinag-aaralan na rin ng House, no, ng House of Representatives, ng Quadcom, na papaloob din ang Makabayan sa anumang mga communications na dadalhin daw nila sa DOJ, sa DFA, patungo doon sa Netherlands. Ayon pa kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi dapat magamit ni Roque ang asylum para takasan ng pananagutan sa batas sa Pilipinas. Magiging parang pressure ito, no, sa ating sa Netherlands, no, do sa country na pinag-a-applyan ng asylum, na pati ang mga mamamayan, no, hindi lang ang House of Representatives, hindi lang ang gobyernong Pilipinas ang talagang humaharang dito sa asylum ni Roque. So pagpapakita ito ng political action ng ating mga mamamayan. Suportado rin ng Makabayan Bloc sa Kamara ang online petition ni Joel Vega. Sa orihinal na sulat ni Vega na ipinadala sa Dutch Immigration and Naturalization Services, sinabi nito na walang basehan ang sinasabi ni Roque na biktima siya ng political persecution at ginagamit lang daw ni Roque ang asylum para takasan ng criminal proceedings matapos siyang iugnay sa iligal na pogo sa bansa. Bagay na sinang-ayunan ng Makabayan Bloc. Sa ating mga kababayan na tingin nyo ay dapat harangin itong asylum na application ni Harry Roque sa Netherlands, ay ine-enjoy ko po kayo, hinimo ko po kayo na sumali po dito sa pagpapakita ng boses ng mga mamamayan regarding sa pagharang sa asylum ni Roque, no, through online, dahil ito pagpapakita ito talaga, no, ng ating seriousness. Sa ngayon, mahigit 24,000 verified signatures na ang pumipirma dito. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Bad news para sa ating mga motorista. Isa na namang dagdag singil ang nakaamba sa susunod na linggo. Ang gasolina ay naasahang tataas ng 85 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos kada litro. 75 centavos to 125 kada litro naman sa diesel at 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ang US sanctions sa Iran at tariffs sa krudo ng Venezuela ang ilan sa mga dahilan ng price hike. May bagong venture ang Trade and Industry Department para matulungan ang mga micro, small and medium enterprises. Ang detalye sa agenda report ni Sue Jin Kim. Social media platform na TikTok, hindi na lamang pangsayaw, pwede na ring pang negosyo. Sa pamamagitan ng isang public-private partnership sa pagitan ng Trade Department at ng TikTok Shop, mahigit 350 na micro, small and medium enterprises ang sasanayin sa digital at e-commerce. Dadalhin ng DTI ang training programs sa Metro Manila, Pampanga, Cebu at Davao. Bahagi ng kanilang inisyatibong i-expand ng hanggang 100% ang customer engagement ng mga MSME. Ayon sa DTI, 99.5% ng mga negosyo sa Pilipinas ay MSME. 60% naman ng kabuuang workforce ng bansa ay nagtatrabaho sa sektor. Kaya tinuturing na lifeline ang digitalization. Hindi lamang para sa pagbebenta, kundi para sa pagsusuporta sa kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Over 7,600 islands. We actually want to encourage them to use the digital space to be able to generate income because sometimes they have work. So at night, they can use also this platform to be able to generate income. Kabilang sa mga ituturo sa programa ay ang pag-navigate sa Seller Center, paggamit ng tools and analytics, pag-iiwas sa mga violations at mga regulasyon na kailangang malaman ng bawat seller. Kasama na rin dito ang affiliate marketing strategies at live selling techniques para mapalago ang digital brand ng mga MSME. We need to aggressively promote the Philippine product, encourage everyone to try it and to make sure that TikTok can guide you along the way because TikTok has has created a lot of TikTok stars. So we should take advantage of this opportunity. Binigyang diin ng TikTok na walang minimum investment na kailangan para rito. There's really is no
needed capital. All you need are the tools, your own business, and to join, of course, our training program so that our education and incubation team can guide you in. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Pinay tennis star Alex Ayala bigong matalo ang world number 4 sa Miami Open. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa Commonwealth Tandansora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. The dream run ends para kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Bigong makapasok si Ayala sa finals ng Miami Open matapos talunin ni world number 4 at billionaire heiress Jessica Pegula 7-6, 5-7, 6-3. Hindi man sumakses, ay napabilib pa rin ang tennis world sa historic campaign ng 19-year-old wild card from the Philippines. 3 Grand Slam champions lang naman ang napataob ni Ayala, kabilang si world number 2 Iga Świątek. Sa mga nagsa-social media, malamang lumalabas din sa inyong feed ang mga litrato na hango sa Japanese animation style na Ghibli. Ang trend na yan, hindi lang patok online, maging sa isang festival sa Quezon City. Silipin natin yan sa agenda report ng aming Mojo, Ivy Reyes. Where coffee meets design and where both the millennial and the Gen Z can relate to. Dito nakilala ang tinaguriang Ghibli Cafe ng QC, ang Street Kohi. Ang Studio Ghibli ang sikat na animation studio ng filmmaker and animator na si Hayao Miyazaki. Ang hit anime film na Spirited Away ng 2000s, obra maestro ng Ghibli. At mula ngayong araw hanggang March 30, last run ng Ghibli Festival Manila. Bida sa festival ang Ghibli-themed shops where you can find your favorite Ghibli characters sa mga stickers, crochet bags, and hats. Pwede ka rin magpa-customize ng bracelets with Ghibli charms for only 200 pesos. If you wanna get tatted, pierced, or you want a new digicam, lahat yan nandito sa Ghibli Fest. Pero bakit kaya patok ang Ghibli mapamillennial man o Gen Z? Pa yung hatak nila. Grabe silang mang-influence sa mga tao compared sa ibang mga films. Kasi eto, parang i-build niya yung emotions mo eh. Hindi yung puro atake agad ng ganyan. Ayon sa founder ng Street Kohi na lumaki sa Ghibli films, unlike other animations, Ghibli shows the everyday life and all its mundanity. Sila yung nagsimula nitong trend na to. Yung animation, tapos may drama, may lesson. Tapos, actually yung iba doon medyo traumatizing. Pero magugulat ka na lang, pambata to. Tinutukoy ni Hill ang Grave of the Fireflies, ang kwento ng dalawang magkapatid na naulila noong World War II. Hango sa totoong buhay ang pelikula at may 8.5 rating mula sa Internet Movie Database o IMDb. All throughout this fest, showing din ang lahat ng Studio Ghibli films sa gitna ng festival grounds. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Isa pang Filipino word ang nadagdag sa Oxford English Dictionary. Yan ang salitang gigil. Ayon sa Oxford, ito ang tawag sa intense feeling na nakukuha kapag nakakakita ng isang tao o bagay na cute. Dagdag ng Oxford, madalas na kabilang ang gigil sa listahan ng untranslatable words o yung mga walang katumbas sa Ingles. Una nang napasama sa diksyonaryo ang mga salitang kababayan, lumpia, Pinoy, salakot at videoke. Ano nga ba English word ng gigil? Gigil? So cute. Oo nga. You're so cute. I can't stand Nakakagigil. Pero ano kaya Pa rin, ang basihan, ano? Anong basihan? Mga salita? Kasi may mga ibang mga salita namang Pilipino na mas ginagamit natin na pwedeng like pautang.
Pautang yun, parati mong naririnig, di ba? Siguro kailangan Siguro sabihin mo madaming ng sabihin. umuutang sa'yo. Marami talaga. Kaya ganyan ang salita na At alam ninyo kung nabigkas sino mo. kayo. Maghanda kayo. Maghanda kayo pag Friday hindi na kayo Friday. nagbayad. Dapat panggigilan mo na lang sila. Oo nga. Well, Alex Ayala, you did so well. Oh, you did so well. Congratulations to you. You made us very, very proud. Your team, your parents, your friends, your loved ones. And your country. The Filipino people. Yeah. Yes. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Corina Sanchez Rojas. Happy weekend! Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.